tayo namang may gawa pagkatapos hihiling-hiling tayo sa Diyos. Ikaw ang may gawa eh. Kasi pinili mo. Sinasabi ng banal na kasulatan, smoking is dangerous to your health. Tira ka ng sigarilyo. Pag nagkasakit ka, tatawag-tawag ka sa Diyos. Ikaw ang may gawa nun eh. Nagkasakit ka sa lungs, nag-inom ka ng inom. Yung atay mo lumiit na. Hindi ka pa rin nagbabago. Alam niyo ba, sabi ng banal na kasulatan, pinadadalhan ng Diyos ang tao, pakinggan niyo po ito. Ha? Pakinggan niyo pong mabuti. Pinadadala niya ang tao ng iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot, ang tao'y naituwid. Ang taong may sakit ay walang panlasa, masarap man ang pagkain. Wala pa rin gana. Hindi. Taas ang kamay ng nagkasakit na. Ako po nagtataas ng kamay kasi marami akong pinagdaan ng sakit. Pero tama ang banal na kasulatan, kapag dumarating ang mga karamdaman, ang tao tumatawag sa Diyos. Tama po ba? Pati nga mga doktor, pag di na nila kaya, sabi doon, tumawag ka sa Diyos, baka maghimala. Tama po. Kapatid, kung dumarating sa iyo, dapat nakita mo, may mensaheng positibong dapat mong makita. Baka di mo namamalayan. Pero kahit ikaw nagkamali at pinahirapan mo yung katawan mo, magmahal. Kaya po napakahalaga ng huling gabing ito para sa inyo. Ang pagpili ay mahalaga. Kaya lang, dahil sobra po ang teknolohiya natin, sobra na po ang kasalanang nagaganap sa ating paligid sa mundong ito, hindi na natin makita kung tama o mali yung pinaggagawa natin. Mambabae ka, choice mo yan, sige. Pero, iniugnay mo na ba sa Biblia kung tama ito o mali? Baka hindi pa. Ngayon na po ang pagkakataon sa inyong lahat. Nagkamali ba ako ng pagpili sa aking ginagawa ngayon? Na parang hindi ko na maiwasan. Kapatid, time na po. Pangalawa, yung chance. Kung nagkamali ka sa pagpili mo, meron kang pagkakataon para ito pagsisihan. Lahat naman tayo nagkamali, tama po ba? Tanong mo nga sa katabi mo, kailan ka huling nagkamali? Kailan? Sabi ng banal na kasulatan, kung hindi mo inaamin na ikaw ay may kasalanan, dinadaya mo ang sarili mo. Pwede kang mandaya sa iba, pero sarili mo, nadadaya mo ba? Hindi mo aaminin yun. Pero sabi ng 1 chapter 1, verse 8, kapag sinabi mong wala kang kasalanan, dinadaya mo yung sarili mo. Hello? Nadadaya ko rin pala yung sarili ko, pero masarap, madaling mandaya ng iba, tama po? Pero yung sarili mo, nadadaya mo ba? Sabi ng Biblia, pag di ka marunong umamin, dinadaya mo yung sarili. Madalas tayong magturo sa iba eh. Pero naranasan mo bang ituro mo rin yung sarili mo na may mali ka? Baka po time na para maintindihan mo ang buhay. Dapat ang tao habang nabubuhay, dapat marunong siyang umamin ng kanyang pagkakamali. Hello? At yan ay pagkakataon. Kung nagkamali ka sa choice mo, may pagkakataon ka magsisi sapagkat sabi ng banal na kasulatan sa 2 Peter chapter 3 verse 10 and 10. Ang Diyos ay hindi pagpaliban sa kanyang pangako at binibigyan niya ng pagkakataon ng bawat isang tao na magsisi sa kanyang kasalanan upang siya po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi, sabi nga po dito, marami na pong pangangaral, 4 na araw na 4 na gabi patungkol po sa buhay at kamatayan. Marami na silang mga binanggit. Pero itong huling gabi, sana pag-isipan mong mabuti.
na ang buhay ay pagkakataon lang. Si Lander, gabi magkakasama pa sila. Umaga, wala na. Hello? Kaya yung buhay, hindi mo pwedeng sabihin, pagtanda ko na lang, saka ako magsisisi at magbabago. Nakikita po natin ang kamatayan, walang pinipili. Bata, matanda, mayaman, mahirap, matalino, bobo, namamatayan. Hello? Nag-agree po ba tayo? Amen. Kaya dapat pag-isipan mong mabuti na kung meron kang pagkakamali, pagkakataon mong magsisi. Minsan yung mga iba, dinidisplay pa, makabit ko to eh. Kapatid, ngayong gabi, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para pagsisihan mo yung mali mong ginawa. Alam niyo po, baka huling narinig niyo to sa akin, hindi na tayo magkita sa mga susunod na mga araw. Pero nawa itong mga mensaheng ito na para sa pagkakataon, magsisi ka sa iyong kasalanan, pag-isipan mo yan. Kasi pagkakataon lang po ito. Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon para ma-realize mo kung ano ang dapat mong gawin. Ang Biblia ay nagbibigay po ng tamang direksyon ng iyong pamumuhay. Ang problema, hindi mo tinitingnan ito at ina-apply mo sa buhay mo. Ipinag-uutos ng banal na kasulatan na basahin mo siya araw at gabi pero hindi mo ginagawa. Tanong mo sa katabi mo, kailan ka huling nagbasa? Tanong mo. Ipinag-uutos na araw-gabi basahin mo ito sapagkat mahalaga, sapagkat dito ang buhay mo ay magiging maayos. Bago sumapit ang kamatayang ayaw mang isipin at gawin pero mangyayari sapagkat nakatakda na po ito. Sabi ng banal na kasulatan, Job chapter 14 verse 5, ang buhay ng tao ay mamamatay at hindi niya ito malalagpasan. Sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Hello? Tama, di ba? Hanggat gusto mo. Hindi mo ito malalagpasan. Kaya ngayon pa lang, pag-isipan mo na. Kung binibigyan ka ng pagkakataon para iugnay ang buhay mo sa banal na kasulatan, ngayon mo na gawin. Huwag mong ipagpabukas. Kasi hindi sa iyo yung bukas. Ang buhay ay pagkakataon lang. At nakita mo, malakas, gwapo, namamatay. Diba? Mag-isip po tayo. Ngayong gabi, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para pagsisihan mo yan. Pangatlo, sabi po dito ay change. Choice, chance, and change. Hello? Meron palang ganun sa buhay. Namali ka ng pagpili, may pagkakataon kang magsisi at magbago ka. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Alam niyo po, kinakailangang maintindihan niyo ang pagbabago. Ang pagsisisi po ay pagbabago ng ginagawa mo. Repentance is a change of mind and a change of heart. Lahat po kayo rito may puso, tama po ba? Lahat kayo rito may isip, tama po ba? Sabi ng banal na kasulatan, magbago na kayo ng pag-iisip o ginagawa ninyo. Dahil darating ang isang pagkakataong hindi mo maiiwasan to. Ang pagpanaw sa mundo, una-una lang po yan. Pero hindi ko alam yung katabi mo kung kailan yan susunod. Di ba? Kapatid, time na po para maintindihan natin na ang buhay pala ay merong mga pagpiling ibinigay ang Diyos. Ako yun eh. Sinong makaisip at makakaalam ng ginagawa mo? Dalawa lang po ang nakakaalam niyan. Ikaw at ang Diyos. Pero yung katabi mo, hindi niya alam yan. Kahit yung asawa mo, naglilihim pa yan eh. Hello? Di ba? Kaya ikaw mismo nalalaman mo may mali kang ginawa.
Pero ang iba sa atin nagdedenma dito sa bagay na to. Pero sabi ng Biblia, matakot ka sa Diyos. Kasi hindi mo pwedeng pagmalakihan ng Diyos. Hindi mo siya pwedeng pagmalakihan. Sabi nga sa binasa natin, kapag binawi ng Diyos ang hininga ng tao, sila'y mamamatay. Alam mo, hindi mo pag-aari ang buhay na meron ka ngayon. Pinahiram ng Diyos sa iyo yan. Para ma-enjoy mo ang buhay na kanyang ibinigay na merong pagkakataon at merong pagpili at merong pagbabago. Ay, hindi naman ako. Iyong katabi mo. Kaya, magsisi ka. Magbago ka ng pag-iisip. Ay, hindi naman ako. Iyong katabi mo. Kaya, magsisi ka. Magbago ka ng pag-iisip. Pagkukwentahin po natin yun, 41 years. Tama po ba? 41 years na po akong nakakilala sa Panginoon. At sa mga ginagawa niyong kabataan, ay mas marami kayong ginawa ngayon. Pero ang ginagawa po ng Pastor Philip before, sinungaling, magnanakaw, palaaway, ng babae, di naman masyadong kapangitan. Ayan po. Manginginom, naninigarilyo, mga bisyo, palamura. Marami po akong pinagdaanan. Nanluloko ng iba. Pero, marahil yung mga sinabi ko, meron kayo nun eh. Sugarol. Yan po, Pastor Philip before. Pero, binago ako ng Diyos. Kaya po, sinasabi ko po sa inyo, na ang pagbabago, ang change, ay kinakailangang maranasan ng isang tao habang siya ay nabubuhay. Amen po. Kapag di mo naranasan ito, mananagot ka sapagkat sabi ng banal na kasulatan, lahat ng tao ay haharap. Di ba tao ka? Hindi ka naman hayop. Ikaw ay tao na sinasabi ng banal na kasulatan ng bawat ginagawa mo dito sa lupa, maging mabuti o masama, ipagsusulit mo yan sa Kanya. Tapos ang yabang-yabang mo pa. Di ba? Hindi mo alam, meron palang panahong haharap ka sa Panginoon. Alam nyo, lahat tayo, di ba, gusto sa langit. Hello? Tama? Pero ba ang ginagawa mo hindi papunta ron? Amen. Thank you, dear. Alam nyo ba? Kanina, yung mga punandyan niya nakikinig. May kausap po ako kanina, isang nanay. Kamag-anak nila. Nakaupo kami, sinishare ko sa kanya ang Panginoon. Sabi ko, wala pong problema kung Muslim kayo o ano ang mahalaga na sabi ko sa inyo si Kristo. Nandiyan po siya, yung nandiyan. Kasi gusto ko pong pagkakataon ay maibahagi ko sa kanila sapagkat ang pang-apat po na si sa buhay at kamatayan ay Christ. Choice, chance, change in Christ. Mahaba yung aming pag-uusap. Pero nasabi ko sa kanya ang huling pagkakataon, alam nyo, nanay, nandiyan siya. Alam nyo, nanay, maaaring hindi na tayo magkita, pero gusto kong ipabot sa inyo kung may Quran o may Bible, pero sinasabi po ng katotohanan may Kristong nabuhay dito sa mundo na dapat ang buhay ng tao ay may ugnay sa Kanya. Hindi sa relihiyon. Sabi niya, pare-pareho lang naman yan. Ang tanong ko nga po, naiugnay niyo ba yung buhay niyo kay Kristo? Walang problema doon kung Muslim ka, Sapadista ka, o anumang paniniwala mo. Ang mahalaga, na iugnay mo yung buhay mo kay Kristo. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, malibang kayo ay nakaugnay sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Apart from me, you can do nothing. Ayan po si Lander, bago po nangyari itong aksidenteng ito, inulit ko sa kanya ang kaligtasan na mula nung nakilala mo ako, nagkaroon ka ng isat na mayroong Pastor Philip, pinapangaral ko sa inyo ang pagbabago na may ugnay inyong buhay kay Kristo.
Ayan, yung iyong Mama Irene, Pastor Erlo, sinasama ka, sundan mo yung kanilang mga sinasabi sapagkat maganda yon. Nagkaroon po kami ng one-on-one ito. At natuwa ako nung ako'y bumisita rito, nakita ko siyang nandito na, sabi ko, bumalik ka doon. Iniintay lang na magpakumbaba ka at tatanggapin ka, dalawang kamay kasama pa yung pa. Hindi po ako nahiyang magsabi ng katotohanan sapagkat yun ang nararapat, sapagkat sabi ng banal na kasulatan, kapag nalaman ninyo ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Hello? Saan ba nakikita yung katotohanan? Dito lang po sa banal na kasulatan, sapagkat ang lahat ng nasusulat dito, pawang katotohanan. Kaya po, kung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, iugnay niyo yung buhay niyo sa akin at mag-aral kayo sa akin, maliwanag po yun. Pinag-aaral na, nag-aanjaya pang halika. Sabi ni Jesus, kung marami ng maling na pagpilian ka, marami ka ng hirap, sapagkat sabi ng banal na kasulatan, Job chapter 14 verse 1 and 2, ang buhay ay maiksi lamang at bat-bat ng hirap. Tama po, kahit marami kang pera, naghihirap pa din. Ay lalo kung may sakit ka. Hello? Di ba? Lalong mahirap. Maniwala kung may impyerno talaga. Tandaan mo to. Hindi nagbibiro ang Biblia. At alam nyo, sabi doon, hindi tumitigil ang pag-usok ng apoy at may uod pa ron. Hindi ko kayo tinatakot. Dahil sinabi ng Biblia, totoo yan. Mark chapter 9 verse 44, may uod pa ron. Alam nyo, sabi nga ng magagaling, lahat daw po ng may buhay pwedeng patayin ng apoy o mga mikrobe o bakterya. Pero itong sinasabi rito, may uod na nilikha ang Diyos para kung doon ka pupunta, uuurin ka. Hello? It's a warning to all of us. Huwag niyong isipin yun. Panlangit ka. Amen? Hindi ka pang-impyerno. Sabi mo sa tabi mo, panlangit ka. Panlangit ka. Oras ay napakahalaga. Kung may pagkakataon, ay nais kong balikan ang nakaraan na eksakto sa oras na tayo may kakasama. Oras na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. At yung nakaraang sa aming puso na lang maaalala. Nais balikan ng mga pagsasama nating sobrang saya. Mga sandaling bihira lang natin matamasa. Mga pagsasama na hindi natin alam kung mauulit pa, lalo na ngayon wala ka na. Nang malaman ko ang iyong sinapit, para akong inagupit ang hindi mawaring pamalo sa sakit. Pero wala akong magawa kundi umiyak at ilabas ang aking mga hinanakit dahil hindi kinaya ng aking damdamin ang isang pangyayaring mapait. Bakit mo kami iniwan? Ano ang iyong dahilan? Ano ba ang iyong naging basihan para ikaw ay lumisan? Alam mo bang masakit sa aming pakiramdam nang ikaw ay lumisan nang walang paalam? Hindi ka man lang nagpaalam na ikaw ay mamamaalam. Totoo nga hindi natin bilang ang ating mga araw. Hindi rin natin masasabi ang mangyayari sa susunod pang mga araw. Kaya't sinasabi na lang natin na balang araw, darating ang araw na isa sa atin ay hindi nasisikatan ng araw. Ito na ba ang araw na iyong sinasabi? Araw na kaming lahat ay magdadalamhati. Araw na hindi namin nanaising mangyari. Ito ay malaking katanungan para sa amin. Sa sobrang dami ng tao sa mundo, bakit ikaw ang bukod tangi? Bakit sa iyo nangyari ang malagim na pangyayari? Hindi talaga maitatanggi. Kami ay nagdadalamhati sa iyong paglisan na hindi namin inakalang mangyayari. Dumating na ang ulit. Ngunit bakit pa sa huling hantungan? Hindi namin nais na ikaw ay makita riyan.
Bakit sa sobrang daming higaan, bakit pa sa kabaong na iyan? Sa sobrang daming pwedeng maging pahingahan, bakit pa sa higaan na iyan ang iyong napiling paghigaan? Lagi naming aalalahanin ang bawat katas ng memoryang iyong iniwan upang lasapin ang mga alaalang hindi namin kailanman pa masusundan. Paalam, aming kaibigan. Naway masaya ka sa iyong paroroonan. Hindi namin makakalimutan at ang mga alaalang iyong iniwan dito sa puso naming luhaan. Hanggang sa muli, pinakamamahal naming kaibigan, Lander Fajardo, paalam. Ngayon naman po ay sama-sama natin tungayan ang munting alaala na naiwan ng ating kapatid na si Lander Fajardo. Kano kaya binayad ng isang truck? Ewan, hindi natin alam. Maghingi tayo, pastor. Hindi wala to. Ayaw nga sana nilang ano eh. Dahil gano'n na lang ba talaga ang buhay ng anak daw nila? Pasok pa tayo. Dito Pasok sa na, pasok! Huwag kang lumabas. Hindi tayo makano sa loob at saka wala kang paradahan dyan. Meron dito. Nakabalandra ka sa kalsada. Pasok ka doon, maluwang yan dyan sa loob. Yan pala nila yung kay Brother Rhodes yan. Kano kaya? Pwede na lang, oh. Diyan ka na lang, oh. Tumabi. Tumabi ka sa kotse ni ano. Di motor dito mo. Baka pagalitan ka. Intindihin yung galit nila. Galit natin, intindihin nila. Ayan, bababa na ako. Magbibideo ako. What's up, Bel? Uy! Nasaan si ano? Kuya? Andun! Lah, Kasi yung beef bibigay ko. Malak pa naman po yun. Sige po, para makapag-umpisa na po tayo. Umaga po sa inyong lahat at patuloy po natin pinipigyan ang daan ng mga mahal sa buhay. Ito po kayo sa unahan. At sa inyo pong lahat na narito ngayon ay ito na po ang muling sulyap. Pwede po natin makita ang tao ito. At sa akin po napapansin sa maikling buhay na kanya pong tinigal dito sa mundo.
Napaka makasaysayan ang kanya pong buhay sapagkat napakarami niyo. Ibig sabihin, may ginawa siyang mabuti sa inyong buhay. Kaya po kayo narito, hindi nakiramay sapagkat meron kayong inaalalang mga magagandang bagay. Tama po ba? Kaya welcome po kayong lahat at pinatuloy po namin ang bawat isa. At sa pagpapatuloy po ng programang ito, nangyari po, nagbasa naman po ng ilang mahalagang bagay para po sa inyo sapagkat sa huling sandali ay meron po siyang naisipabot sa inyo ng mga mahalagang bagay mula sa katotohanan ng Biblia. Sa kanyang pagkamatay, sinira ni Jesus ang kapangyarihan ng kamatayan. Sa kanyang muling pagkabuhay, ibinalik ni Jesus ang ating buhay. Siya ay muling babalik at puspos ng kaluwalhatian. Sa kanyang pagbabalik, hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Subalit alam natin na sa kanyang pagparito, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita na natin siya ng mukhaan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na sa langit, na may akda ng buhay at kamatayan, amin pong kinikilala na ikaw ang bukal ng tunay na kapayapaan at kaaliwan para sa mga nagtitiwala sa iyo. Ipagkaloob mo po ang iyong kaaliwan para sa aming mga kapatid na nabibighati dahil sa pagpanaw ng aming kapatid na si Lander Fajardo. Tulungan mo po kaming lubusang magtiwala sa iyong kalooban para sa amin. Ang sa gayon, sa aming pagpanaw sa mundong ito, ay masumpungan namin sa iyo ang isang walang katapusan at walang ang kaluwalhatiang matatagpuan sa iyong piling. Sa pangalan ni Jesus, ito po yung aming panalangin. Amen. Ayan niyo po na magbasa ako ng ilang mga katotohanan at inaabot ka ng tinig na ito, napakahalaga po nito. Sa unang pagbasa ko po kanina, si Jesus ay namatay pero siya po ay muling nabuhay pagkatapos ng ikatlong araw. Katotohanan po ito at sabi nga po ng pala na kasulatan, sa kanyang pagkamatay, tinapos niya ang tibo ng kamatayan sa atin. Meron po siyang pangako na siya ay babalik at napakasarap sa kanyang pagbabalik. Tayo po ay kanyang masumpungan nagtitiwala sa kanya. Sabi po ng Juan chapter 11 verse 25 to 26, pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalatay sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalatay sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ito po ay pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Kristo na si Lazaro ay namatay at si Maria at ang kanya pong kapatid ay nagsasabi, sabi niya, kung narito ko lang, buhay sana yung kapatid namin. Sabi ni Jesus, nananalig ka ba sa akin? Napakaganda po. Sumagot ang taong ito, sabi niya, opo. Sabi niya, ang sino mang mananampalatay sa akin ay hindi mo mamatay kailanman. Alam niyo po, si Lazaro ay patay na noon. 4 na araw na nga po siyang patay. Pero dahil ang Panginoong Kristo ay meron pong kapangyarihan, pinalabas niya yung bangkay at buhay po si Lazaro, wala po doon sa 4 na araw nang namatay. Marahil sabihin po natin kwento lang yun, baka hindi mangyayari. Pero alam niyo po, sabi ng mga nakasulatan, ang langit at lupa ay lilipas, subalit ang mga salita ko ay hindi magpupumas. Hindi. Sabihin, matutupad dito sapagkat sinabi ko. Ang kailangan lang, yung mga naririnig ninyo ay manampalataya kayo. Sabi ba po, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Siguro, ang ating pong pagkakaalam sa kamatayan ay malalim o mababaw. Ang iba naman, wala pa nga akong napalitang nabuhay na magmuli. Pero ang Biblia ay meron po mga sinasabing katotohanan na ang mga namatay
ay bubuhay. Sapagkat, sabi po ng banal na kasulatan, nakatakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Si Lander ay nagkaroon na po siya ng pagtatapos sa kanyang kwento sa ating daigdig. Kaya po, sige po, tuloy lang po tayo. Huling sulya para po kay Lander. Ayan. Sige po. Ano man po ang mga gusto nyong alalahanin para sa kanyang labi ay gawin niyo na po dahil maya-maya lang dadalhin na po natin siya sa kanyang huling hantungan. Sige po. Ano man ang inyong nararamdaman, may pag-iyak, sige, wala pong problema. Sige po. Mga pating mo. Doon sila ako. Nakasipati si Jack. Binaba. Baka magaling. Eh, walang mag-alaga eh. Walang mag-alaga eh. Baka di mo mapayag si Jared sa iwan kila Kikay. Sige po, moment nyo po yan. Tuloy po namin. Nandun ba sila? Kay? Kasi ano doon na lasing ko nila kauwi. Ay, Sige po. Kaya ilip ko lang. Nagpopor lang naman. Ay, alasing ko si Kikay nangatak sa bahay. Sa bahay. Ay, sa kanila lasing ko.